Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Indang sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Indang. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-82 kabanata, ang talata po ay 5. Anong pagkamangbang ninyo? Wala kayong nalalaman. Sa gitna ng kadilimay, doon kayo nananahan. Sa ibabaw ng daigdig ay wala ng katarungan. Anong pagkamangma ninyo? Wala kayong nalalaman. Sa gitna ng kadiliman, doon kayo nananahan. Sa ibabaw ng daigdig ay wala ng katarungan. Sa ibabaw ng daigdig ay wala ng katarungan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo na ikaw po ang maglinis ng aming puso, ng aming kaisipan, ang lahat ng aming kabuuan. Dasal namin ang banal na dugo ng aming manunubos ay ang siyang tunay na pumawi sa lahat naming karamihan. Habang amin din pong inilalapit sa iyo ang bayan ng Inda sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Indang ng hindi ayon sa pangalan ng manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Indang. Maraming salamat po. Aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming padala sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 39 na kabanata. Ang talata po ay 11 at 20. Nagalit si Potifar nang marinig ang sinabi ng asawa. Kaya't ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matutunghayan ang pabor na tinanggap ni Jose matapos na siya ay mapreso
Ano po, sandali Bernie. Pabor ba yun na siya ay napreso? Hindi po. Pero sa loob ng presuhan, ang sabi, ang kasama niya yung mga bilanggong tauhan ng parao. Samantalang ang isang tao po, kung mapreso, di ba po, alam naman natin, hindi magandang kalagayan sa loob ng bilangguan. Pero, hindi po ito yung natagpuan. Hindi po ito yung dinatna ni Jose. Sapagkat siya po ay kasama ng mga tauhan ng Paraon. Ang Paraon po, siya po ang hari ng Ehipto. Pero, ang kaibahan po ng pagiging paraon sa hari, ang isang paraon ay itinuturing na Diyos. Ano po? Kaya, yung kanyang mga katulong, kung mataas po ang pagtingin sa paraon, di mataas din ang pagtingin dun sa kanyang mga katulong. Kaya, para makasama mo yung mga katulong ng paraon sa bilangguan, kahit na sabihin mo pa na nasa bilangguan, ito po ay nangangahulugan ng pabor. Ano po? Sapagat yung kanilang pagkakabilanggo, hindi naman yan habang buhay. Iyan naman kung hanggang kailan lang. Ano po? Merong sapat na panahon na itinalaga upang sila ay makulong. Ano po? Alam nyo mga kapatid, may mga pagkakataon na merong hindi magandang pangyayari sa ating mga buhay. At iniisip natin, bakit ba nangyari sa akin to? Ano bang ginawa ko na naging karapat dapat ako para sa ganitong kasawian? Sa katotohanan po, ang mga iniisip at inaakala nating kasawian ay siya pang maaring pagpapala galing sa Panginoon. Ano po? Mga kapatid, samantalang totoo na tayo daranas ng mga mahigpit na pagsubok sa buhay. Tayo po dumadaan sa mga sitwasyon na tila ba, naku, kung maibabalik lang natin, ayaw nating daanan. Ano po? Ako po nakailang ganyang sitwasyon na ako. Pero alam niyo po, ako ang gawain. Kapag meron akong ganyang sitwasyon na nadaanan, ako po ay bumabalik sa Panginoon. At sinasabi ko, Lord, alam mo naman na medyo mahina ako sa bagay na to. Alam mo naman na hindi ako magaling pagdating dito sa mga ganitong sitwasyon. At kung hindi mo ako sasamahan, kung hindi mo ako pangungunahan, ako Panginoon, malamang sa malamang, ako hanggang certain level lang. Ganyan po ang aking kaisipan, ano po. Pero alam niyo po, ang kabutihan, ang kamanghaan, ang kadakilaan ng Panginoon, siyang tunay na pagpapala para sa akin na lingkod ng Diyos. Alam niyo po, ako po ay nagpapasalamat sapagkat ang Diyos sa kanyang kabutihan gumawa ng paraan upang ako na kanyang lingkod tumanggap nung pagpapala, ano po, tumanggap nung kakayahan upang tunay na ang lakaran yung kanyang kalooban. Alam niyo po, kaya para po sa akin buhay na buhay po ito pala, itong ating poster, ano po, the 2026 is still
the year of our Lord. Samantalang may mga nagsasabi po na ang year 2026 ay year of the kung ano man. Ano po. Tayo po, ating pananampalataya, ang 2026 ay taon ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi magbabago. Kasi, yun nga, kapag ka sinabing year of the ganito, year of the ganyan, ako ipinanganak ako nung year nung ganito ako ipinanganak ako nung year naku, yung mga ipinanganak ng year ng ganito, naku, malas kayo ngayong taon na to. Pero yung mga ipinanganak ng year of the ganito at ganyan, kayo ang suswertihin. Biro nyo po yun. Nakabase doon sa mga year ng mga hayop na itinakda nila, ano po. Pero sa totoo po, ang bawat taon ay taon ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo dapat mangamba. Dapat tayong magkaroon ng kapanatagan doon sa katotohanan na siya ang sa atin ay may tangan. Kaya kahit tayo man ay matagpuan sa loob ng bilangguan. Naku, wag naman sana, Bernie. Opo, hindi naman talaga. Ano po. Ang ibig lang sabihin, kayo naman masyado naman kayo dyan seryoso. Ang ibig ko lang sabihin ng bilangguan dito, yung mga mahigpit na sitwasyon. Kung tayo man ay matagpuan doon sa mga lugar na hindi madali, ano po, na nag-iisip tayo, paano kaya ako magtatagumpay? Paano kaya ang gagawin ko? Sa totoo po, hindi ko kayo masasagot. Ano po, wala po akong kaisipan na pansarili na kung anong mangyayari, kung saan, paano, kailan. Wala po akong katugunan dyan. Pero, isang bagay po ang sigurado ako. Kung tayo po ay maninindigan, panghahawakan sa salita ng ating Diyos na buhay, sa kanyang mga pangako, mga kapatid, kahit sa gitna ng mga sitwasyon na tila ba imposible. Natatandaan ko po nung 2011, ang inyo pong lingkod ay nag-take ng board exams. At sa kahabagan ng Panginoon, ako po ay bumagsak. Pero alam nyo po, sa lahat ng bumagsak, pagdating ko doon sa school namin, kausap ko yung mga classmate ko na pumasa. No? Lahat sila, ang sasaya nila. At nung nakita nila ako, naku, tumahimik sila. Ako ang isip ko, siyempre pumasa, excited lahat, no? Talagang lahat nagkukwentuhan. Siyempre, alam na nila, hindi nila nakita yung pangalan ko dun sa mga pumasa. Alam nila, hindi ako pumasa. Aba, nagtahimikan sila, parang, hindi, kaya mo yan. Kasi po, daddy nga tawag sa akin ng mga classmates ko. Sabi ko, bakit? Sabi nila, kasi di ba hindi ko pumasa. Ako talaga inulit pa talaga nila sa akin. Mga walang galang. Pero alam nyo po, nabalitaan ko, isang cum laude, isang honor student, at ilang mga nasa mataas na level na supposedly papasa o well, in-expect na papasa ang hindi pumasa. Sabi ko, naku, okay lang yan kasi alam nyo naman, sabi ko nga sa kanila, alam nyo naman ang mga kasama ko na hindi pumasa, mga cum laude, mga honor student, na parang hindi po makapaniwala ang school na hindi nakapasa itong mga estudyante na ito. Anong yung, ako po, parang ganito, para kay Jose, no? Nasa bilangguan, pero ang mga kasama, mga tauhan, no? Mga tauhan ng panahon. Ako, ang kasama ko yung mga nandun sa taas. Hindi mo basta.
paano po ako malulungkot noon, no? So, ako kasama. Sabi nila, ito talaga si Daddy. Sabi, ang yabang-yabang. Di na nga pumasa. Ay ko, paano ako malulungkot? Ay, yung mga kasama ko, di ba? Alam niyo po, mga kapatid, walang dahilan upang tayo'y mag-alala, mangamba, mawalan ng pag-asa. Kasi sa susunod na taon, nung nag-take po ako ng board exam, pumasa po ako. Kaya, may habag talaga ang Panginoon. May tamang panahon ng Diyos. Samantalang ako po ay bumagsak, binigyan ako ng Panginoon ng opportunity na makasama yung mga cum laude. Alam niyo po, plano ko talaga nung simula nung pag-aaral ko, magko-cum laude. Ako, hindi po ako nag-cum laude. Ayun po, nakasama ko sila sa hindi po basta. Naku, Diyos ko, patawarin niyo po ako, Panginoon. Patawarin niyo rin ako dun sa mga hindi po basta cum laude. Pero, ang gusto ko lang pong sabihin para sa bawat isa, hindi po ibig sabihin na tayo'y nasa isang hindi magandang sitwasyon, katapusan na. Alam niyo po, natapos na yung 2025. Kung meron kayong pagkakataon na sobrang bigat, sobrang hirap, at akala nyo walang katapusan, kapatid, 2026 na. At gusto kong malaman mo na tapos ang 2025, hindi ka pinabayaan, sinamahan ka ng Panginoon. At ako'y nananalig, ikaw ay patuloy na magtatagumpay sa pangunguna ng ating Diyos na buhay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa mga sitwasyon na iyong pinayagan na aming maranasan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad doon sa mga pagkakat na ikaw ay aming tinanong, na kami ay nagduda, maaring nagtampo sa kadahilan ng inaakala namin na kami ay nasa maling landas. Panginoon, patawarin mo po kami. At sa oras na ito, dinudulog namin sa iyo yung aming mga kaisipan. Na kami amang Diyos ay tila walang pag-asa, walang patutungo, Panginoon. Hayaan mong minsan pang taglayin namin ang karunungan na nagmumula sa iyo sa taong 2026. Panginoon, idinadalangin namin yung mga mahigpit na pagsubok na iyong hahayaan na aming maranasan sa taong ito. Dasal namin ang karunungan. Dasal namin ang katatagan na nagmumula sa iyo. Hindi namin hinihiling na wag mo kaming padaanin dito, bagkus. Hiling namin na kami patuloy mong samahan at pagtagumpayin. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananalig. Walang sandata na ginawa sa amin ang magtatagumpay. Ito po yung aming biyaya na mula sa iyo. Na kami po, Panginoon, ay patuloy na lalakad ng may katapangan. Kami po'y lalakad ng may katuwiran sapagat tunay ikaw ang sa amin ay lumalang. Lord, namin ding ipinagkakatiwala sa iyo ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Inda, sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin, Lord, ikaw po ang magkaloob ng unawaan. Ikaw po ang magkaloob ng pagkakais. Ikaw po, Ama, ang magkaloob ng Espiritu ng pagpapakumbaba, ng pagpapatawad sa bayan ng Inda. At sa pangalan ni Jesus, ipahintulot mo, Amang Diyos, na magtagumpay ang katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Indang. We declare the fire of revival habang ang
aming Santong Espiritu ay nagtatatag ng altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Inta. Ayan mong dumaloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan. Hayaan mong magkaroon ng kaunlaran at dumaloy sa buong Luzon, Visayas, at Mindanao. Ipahintulot mo na magtagumpay ang iyong mga lingkod. Matganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang iyong pangunguna sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At hiling namin na mailantad ang lahat ng kasinungalingan upang maganap ang iyong katwiran sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Dasal din po namin ang iyong pagsama sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig na daigdig. Ikaw po ang gumabay at magtagumpay sila sa iyong tawag. Ngayon din sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Philippine witnesses. Maging mga saksi sila sa mga bansa na yung pinagdadaan sa kanila. As we also pray sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church, Renewal, Asia Pacific International Institute. Lord, ipagkaloob ang lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa pagganap ng kalooban. As you also declare your blessings sa bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. We declare the fire of revival. Jesus! Hindi po sa Hong Kong, Macau, Taiwan, kilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Gayun din ng China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare your fire of revival. And as we speak, peace over Israel. Maraming salamat. Aming pag-asa, tinugon. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Ayan nyo, sa pagkakataong ito, ideklara ko ang pagpapala ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare that no house and not with party, with a vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.